Niloloko ka lang ng asawa mo. Buntis ang isa sa mga empleyado mo at siya ang ama ng bata. Kaya kung ako sa'yo ay magiging maingat ako. Wika ng isang estranghero mula sa kabilang linya ng cellphone. Galing iyon sa hindi kilalang numero. Kaagad ibinaba ni Leila ang tawag bago matyagang pinagmasdan ang bawat empleyadong babae. Noon pa man ay palagi nang nagsiselo si Leila sa kanyang asawa kahit pa wala namang ipinapakitang dahilan sa kanya si Felix. Namana ni Leila ang kumpanyang iyon mula sa kanyang ama at ang kanyang asawang si Felix ay nagtatrabaho sa parehong kumpanya bilang programmer. Kahit nasa iisang kumpanya ay bihira lamang silang magkita o magkasalubong sa opisina. Marami rin sa mga empleyado ang hindi nakakaalam na 10 taon na silang mag-asawa. Tumayo si Leila mula sa director's chair at nagsimulang maglakad sa gilid ng malaking bintana. Isa-isa niyang sinisipat ang mga empleyado habang abala ang mga ito sa trabaho. Ang ilan sa mga ito ay nagkakape. Ang iba'y nag-uunat ng kanilang mga braso at likod. Merong tutok na tutok sa kanilang mga monitor. May mga lalaking nagtatawanan habang may pinag-uusapan sa mesa. Napansin niya rin ang babae sa reception habang nagse-cellphone ito. Ilang sandali pa ay napukaw ang kanyang atensyon sa babae na hinahawakan ang tiyan habang nakatingin sa kawalan. Kaagad ibinaba ni Leila ang hawak na baso para puntahan sana ang babae nang biglang pumasok si Felix sa kanilang opisina. Dire-diretso itong lumapit sa mesa ng babae. Hawak ang isang kulay puting folder. Habang papalapit si Felix sa babae ay parang mayroon itong ipinapaliwanag. Tumangon naman ang babae habang nakangiti. May sinabi pa ang babae bago abutin ang folder. Ipinatong niya ito sa mesa bago sumunod kay Felix papalabas ng opisina. Makaraan ng ilang minuto ay muling bumalik ang babae dala ang ilan pang mga dokumento. Naupo ito sa mesa bago binuksan ang puting folder. Napakuyom na lamang ang palad ni Leila. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Tinawagan niya si Roberta, ang kanyang sekretarya. Sabihin mo nga sa akin, Roberta, sino ang manager na nasa dulong bahagi ng opisina? Yung malapit sa may bintana. Tanong ni Leila dito habang nakatingin sa direksyon ng babae na pinagsususpetsahan niyang kabit ng kanyang asawa. Siya si Michelle. 3 taon na rin siyang nagtatrabaho rito sa kumpanya. Dati siyang nagtatrabaho kasama ng mga programmers at ngayong buntis na siya ay nag-request siya sa HR na kung maaari ay pansamantala muna siyang ilipat ng opisina. Total, kulang naman tayo sa managers kaya siya muna ang kinuha. Dahil sa paliwanag ng sekretarya ay lalo pang lumaki ang hinala ni Leila na si Michelle ang babae ni Felix. Ipinatawag niya ito sa kanyang opisina. Makaraan ng ilang minuto ay mayroong kumatok sa kanyang pintuan. Mula roon ay pumasok si Michelle. Mas bata ito sa kanya. Maganda rin at maayos manamit. Hindi imposibleng magustuhan ni Felix. Pagpasok pa lamang nito sa loob ng opisina ay hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Leila. Kaagad niya itong tinanong kung mayroon ba siyang asawa. Hindi pa po kami kasal, ma'am. Pero magpapakasal naman po kami. Kaya lamang ay hindi pa namin naaasikaso. Mahinahong wika ni Michelle na noon ay nagtataka sa bigla ang tanong sa kanya ng kanyang boss. Anong pangalan ng tatay ng anak mo? Muling tanong ni Leila sabay turo sa tiyan ni Michelle. Felix po, ma'am. Pero maaari ko bang malaman kung bakit niyo ako tinatanong ng ganyan? Sa pagkakaalam ko ay hindi na iyan sakop ng aking trabaho. Wika ni Michelle. Medyo nanginginig ang boses nito dahil nakita niya ang reaksyon sa mukha ni Leila matapos marinig ang pangalan ng ama ng bata. Iniabot ni Leila ang isang piraso ng papel at ballpen kay Michelle para magsulat ito ng resignation letter sa harapan niya mismo. Bakit naman po, ma'am? Parang awa niyo na. Hindi ako pwedeng mawala ng trabaho. Lumuluhang wika nito. Sana naisip mo yan bago ka gumawa ng immoral na bagay. Pero ma'am, sana makinig kayo sa akin. Si Felix. Tumigil ka na. Sigaw ni Leila bago pa man makapagpaliwanag si Michelle. Ayaw niya nang makarinig pa ng kahit na ano tungkol sa kanyang asawa. Huwag na huwag mong mabanggit ang pangalan na yan dito sa opisina ko.
Kahit kailan, hindi naging sayo si Felix. 5 taon na kaming magkarelasyon. Sana naman ay intindihin ninyo ang kalagayan ko. Hindi ako matatanggap sa mga a-applyan ko dahil buntis ako. Pagmamakaawa pa ni Michelle pero mukhang wala nang balak pang makinig si Leila. Kaya wala na siyang nagawa pa kung hindi kunin ang ballpen at papel para isulat ang resignation letter. Dapat tapos ka na within 5 minutes or else ipapakaladkad kita sa mga gwardya. Kahit nanginginig ang mga kamay ay tinapos ni Michelle ang resignation letter. Matapos noon ay dali-dali siyang lumabas ng opisina ni Leila. Noong makasalubong niya ang sekretarya ay tinanong siya nito kung ano ang nangyari. Sinisanti ako dahil immoral daw ako, wika ni Michelle bago muling humagulgol ng iyak. Mula sa kanyang opisina ay pinapanood lamang ni Leila kung papaanong inilalagay ni Michelle ang mga gamit sa isang maliit na kahon. May ilang empleyado ang lumapit sa kanya, pero sa kabila nito ay dali-daling umalis si Michelle sa takot na makaladkad pa siya ng mga gwardya. Ang ibang empleyado ay nagkatinginan na lamang bago sumulyap sa opisina ni Leila. Nagtataka pa rin ang mga ito kung ano ba ang nangyari. Naglakad si Leila patungo sa bintana upang matanaw ang labas ng opisina. Nakita niyang sumakay ng taxi si Michelle. Matapos noon, tinawagan niya si Roberta upang sabihin na magbabakasyon muna siya ng 3 araw. Nag-text rin siya kay Felix upang ipaalam rito na magstay muna siya sa vacation house nila ng ilang araw. Sinabihan niya rin ito na wag siyang puntahan dahil gusto niya munang mapag-isa. Pagkarating ni Leila sa vacation house ay gusto niya sanang magpakalasing. Pagkainom niya ng isang baso ng alak ay inihagis niya ang baso sa dingding. Patapos noon ay kinuha niya ang wedding photo nila ni Felix mula sa ibabaw ng mesa at inihagis rin iyon. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang kaya kong gawin. Siguradong pagsisisihan mo ang ginawa mong panloloko sa akin. Hindi ko deserve yun, Felix. Umiiyak na wika ni Leila. Kinagabihan ay nakatanggap ng tawag si Felix mula kay Leila. Galit na galit ito at kung ano-ano ang sinasabi. Makalipas lamang ang ilang oras ay dumating na si Felix sa vacation house. Noong mga oras na iyon ay lasing na si Leila at sa estado niya ay hindi na ito makakausap pa ng maayos. Kinabukasan, nang magising si Leila ay nakita niya si Felix. Nakaupo ito malapit sa kama. Kaagad niyang naalala ang mga nangyari kahapon. Gustong-gusto niyang magalit kay Felix. Pero sobrang sakit din ang kanyang ulo dahil sa kalasingan, kaya mas pinili niyang tumahimik na lamang. Leila, bakit naman sinisanti mo si Michelle? Tanong nito habang nakatingin sa kanya. Nandito ka ba para ipagtanggol siya? Pareho kayong walang konsensya. Umalis ka sa harapan ko at huwag ka nang bumalik pa kahit kailan. Itinulak niya si Felix papalabas ng pinto. Pero dahil sa sakit ng kanyang ulo ay muli siyang napaupo saka muling humagulgol ng iyak. Lumipas ang 2 araw ay wala pa rin gana si Leila na bumalik sa opisina. Muli namang bumalik si Felix sa vacation home pero hindi niya ito pinapasok o kinausap man lang. Maging ang cellphone niya ay nakapatay rin. Ngunit napag-isip-isip ni Leila na hindi pwedeng manatiling ganoon dahil sa dami ng dapat niyang asikasuhin sa kumpanya. Umuwi siya ng bahay at doon naabutan niya si Felix kahit pa dapat ay nasa opisina ito para magtrabaho. Gusto mo rin bang masisante? Naiiritang tanong ni Leila. Nag-work from home muna ako. Nasa policy naman yun ng kumpanya, hindi ba? Isa pa ay hinihintay kitang makauwi. Leila, hindi ko alam kung ano bang nangyayari sa'yo. Gusto sana kitang makausap tungkol kay Michelle. Kawawa naman siya. Kahit ako'y hindi ko rin alam na mayroon pala siyang pinagdadaanan. Kaya lamang ay sinabi ng mga kasamahan ko ang tungkol sa kanya kaya kung maaari sana ay ibalik mo na siya sa trabaho. At ano naman ang hindi mo alam tungkol sa kanya? Matapos mo siyang buntisin kahit pa may asawa kang tao, Felix? Dahil sa galit ay ibinato ni Leila ang libro kay Felix pero naiwasan niya ito at niyakap ni Felix ang kanyang asawa. Ano bang sinasabi mo? Leila, makinig ka muna sa akin. Maupo ka muna at nang makapag-usap tayo ng maayos. Sinikap ni Felix na maiupo sa kama ang asawa bago ito inabutan ng isang basong tubig para kumalma. Sa pagkakakilala ko kay Michelle ay mabait siyang tao
at may kinakaharap siyang problema ngayon. Dapat sana ay magpapakasal na siya pero naaksidente ang lalaki at kasalukuyang nasa ospital. Pagkagaling sa trabaho, dumediretso si Michelle sa ospital. Nagrerenta siya ng maliit na apartment. Siya rin ang bumibili ng mga gamot at ngayon ay wala na siyang trabaho. Alam naman natin na bibihira ang kumpanya na tumatanggap sa buntis na empleyado. At kung magtatagal ang ganitong sitwasyon ay siguradong sa lansangan siya pupulutin. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa iyo, Leila, pero mali ang iniisip mo. Ikinagulat ni Leila ang bagay na ito. Pero may nagsabi sa akin na ikaw ang ama ng kanyang ipinagbubuntis. Sino naman ang nagsabi niyan sa'yo? Simula nang maging mag-asawa tayo ay hindi sumagi sa isip ko na lokohin ka dahil mahal na mahal kita. Wika ni Felix. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung kaninong cellphone number yon. Pero kung nagsasabi ka man ng totoo, samahan mo ako sa ospital. Wika ni Leila sabay hila kay Felix. Pagdating sa ospital ay nakita nila ang isa pang Felix na nakaratay sa higaan. Binayaran nila ng buo ang bill nito sa ospital. Matapos doon ay nagtungo si Leila sa ward nito upang humingi ng tawad kay Michelle. Ayon pa sa kanya, babayaran niya ang mga araw na nawala kay Michelle dahil sa pagkakamali na nagawa niya rito. Michelle, pasensya ka na sa mga nangyaring misunderstanding. Pwede ka nang bumalik sa kumpanya kung kailan mo gusto. Makaraan ng ilang araw ay nalaman ni Felix kung sino ang tumawag kay Leila. Hindi nila lubos akalain na isa pala sa kanilang mga kaibigan ang nag-prank call kay Leila. Ayon pa rito, hindi naman daw nila alam na seseryosohin pala ni Leila dahil alam nila na bukod sa loyal ay mapagmahal rin na asawa si Felix. Sa huli, natutunan ni Leila na huwag basta-bastang nagsiselos lalo na kung wala namang matibay na ebidensya. Mas makabubuti ring tanungin niya muna si Felix tungkol rito. Dahil kung puro hinala lamang ay siguradong hindi magiging masaya ang kanilang